Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat mga tagapanood. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng komento, reaksyon, opinion ay ang balitang Carlos Yulo pumalag sa pahayag ng kanyang ina patungkol sa kanyang girlfriend. At galing po ang video na ito sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya naman, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Una-una po yung 70K. Finally binasag na nga ni two-time gold medalist Carlos Yulo ang kanyang katahimikan at nagsalita na nga ito kasunod ng hindi pagkakaunawaan nila at kasinungalingan ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Sa kanyang post, nilinaw ni Carlos ang ilan sa mga nakuha ng kanyang ina, kabilang ang mga incentives na dapat niyang natanggap. Pinabulaanan ni Carlos ang sinabi ng kanyang ina na tumanggap lamang siya ng 70,000 noong World Championships 2022, sinabing nakakuha siya ng 6 digits na cash incentives mula sa gobyerno. Hindi rin ipinaalam ng kanyang ina na natanggap niya na pala ang mga incentives na para sa kanya kaya naman sobrang ikinadismaya niya. Lalo na nang ginastos nito ang kanyang pera nang wala man lang permiso galing sa kanya, dahil ang pera na daw na yun ay kanyang pinaghirapan. Pahayag niya, yung principle po kasi dito ay wala sa liit o sa laki ang amount incentives na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya ng walang consent. Ipinagtanggol din ni Carlos ang kanyang kasintahan na si Chloe San Jose na tawaging red flag ng kanyang ina, sinabing mabilis na hinusgahan ni Mrs. Yulo ang kanyang girlfriend. Aniya, yung about na red flag po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad sa pananamit at sa pag-akto po niya, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una lumaki po si Chloe sa Australia, at yun po nakagisna niyang culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita at manamit. Sinabi rin niya na si Chloe ay nakakakuha ng kanyang sariling kita at hindi na kailangang umasa sa kanya. Sinabi rin ni Carlos na hawak pa rin ng kanyang ina ang lahat ng kanyang bank account, kaya imposibleng maibigay niya ito kay Chloe. Lahat niya, bukod sa incentives at nasa kanya rin po kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. Nung nakuha ko yung bank account na yun, doon ko nalaman na inuubos niya po yung laman nun. Nasa akin po yung mga bank statements nung withdrawal na ginagawa niya po. Sinabi rin ni Carlos na hindi gusto ng kanyang ina si Chloe kahit hindi pa sila nagkikita. Aniya, unang-una ayaw na talaga niya kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person, and mas nagkalabuan po kami, naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi talagang pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya eh. Tinugunan din niya ang pahayag ng kanyang ina, na natakot na baka akitin ni Chloe ang mga kapatid ni Carlos kapag nananatili sila sa iisang silid, ibig sabihin malanding babae ang tingin nila sa girlfriend ni Carlos. Aniya, ang dumi niya po mag-isip at inappropriate yun para sa akin at disrespectful po yun para sa akin at si Chloe. Itinanggi rin ng gymnast na minamanipula siya ni Chloe para layuan ang kanyang pamilya, at sinubukan pa raw nilang gugulin ang kanilang oras sa kanyang mga kapatid. Ipinakita rin nila ang ilan sa mga mensaheng ipinadala ng kapatid ni Carlos, si Joriel Gel na nag-viral din kamakailan para sa kanyang mga post laban sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sa kabila ng pagtrato ng pamilya ni Carlos kay Chloe, sinubukan pa rin ng pamilya ni Chloe na igalang ang pamilya ni Yulo. Ani Carlos, nakita ko po sa balita na kino-congratulate niyo ko. Kung genuine po talaga kayo maraming salamat po, ina-acknowledge ko po yun pag-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po yung mga masasakit niyong sinabi sa akin at mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Sa huli sinabi ni Carlos, ang message ko po sa inyo mag-heal kayo, mag-move on at napatawad ko na po kayo long time ago. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po.
So, ibig sabihin po pala dito ni Carlos Yulo, mga tagapanood, mahal na mahal niya si Chloe. Mas mahal niya pa po sa mga magulang niya. Eh, kailan niya lang naman po nakilala to si Chloe at nakasama. 'Di ba? Kalahati o buong buhay niya halos 'di ba? O sabihin na nating 19 years o 18 years ng buhay niya. Kasama niya po yung pamilya niya. Kung ilang taon naman po si Yulo ngayon, wala pa yata isang taon ng relasyon nila. O sige, minus na lang po natin doon mga tagapanood, 'di ba? Yung ganun kahaba yung pinagsamahan nila ng pamilya niya. Tapos itatapon niya na lang yun dahil dito sa isang babae. 'Di ba? Siya yung natangay ng babae papunta doon sa gusto niyang puntahan. 'Di ba? Mas okay po sana yun mga tagapanood. Lahat naman po talaga tayo ay makakahanap po ng sarili nating mga partner sa buhay. Pero 'di ba mas okay po yung nakahanap tayo ng partner natin sa buhay na inilapit din natin sa ating pamilya. 'Di ba? Kahit ano po yung mga pagsubok na pagdaanan nila, ayaw man ng pamilya niya, ayaw man ng nanay niya, magulang niya doon sa babae, gagawa po siya ng paraan para mapalapit po. 'Di ba? Yung iba nga po, talagang lumalapit po doon mga tagapanood Humihingi ng basbas sa magulang na humihingi ng patawad, ipinapakita naman ng babae o ng lalaki doon sa magulang na ayaw sa kanila na deserving po sila sa pagmamahal ng mga anak nila. Ganun po yung ginagawa. 'Di ba? Dapat sa part po ni Chloe, gaya po nung sinabi ko sa isang video ko mga tagapanood, kung talagang mahal nito ni Chloe, si Carlos Yulo, siya na mismo ang gumawa ng paraan para magkalapit yung pamilya. 'Di ba? The mere fact na wala siyang pakialam at wala siyang sinasabi at wala siyang ginagawang aksyon para hindi tuluyang magkalabuan ng pamilya ni Carlos Yulo, magkakaroon po talaga ng ibang isipin yung mga tao, lalo na po ako mga tagapanood, personally iisipin ko po dito na baka nga totoo yung ibinibintang nung nanay ni Carlos Yulo na red flag po talaga siya. 'Di ba? Dapat patunayan niya po yung sarili niya, ipakita niya po sa mga magulang at kamag-anak o pamilya ni Carlos Yulo na mali po yung iniisip sa kanya. 'Di ba? O nandoon na po tayo. Iba yung culture na kinalakihan niya, ganyan siya manamit. Dapat adjustan siya ng magulang o pamilya ni Carlos Yulo, respetuhin siya. Paano naman yung pag-a-adjust nila para sa pamilya niya doon sa magulang ni Carlos Yulo? Wala na lang ba? Dapat ba sila lagi ang pagbibigyan? 'Di ba napaka-unfair naman yun mga tagapanood. Lagi lang po natin tatandaan anumang meron po tayo ngayon, mauubos din po yan pagdating ng panahon mga tagapanood. At hindi po natin sigurado, di po tayo sigurado na mapanghahawakan natin yan hanggang dulo. At pag nagkataon na maubusan tayo, panigurado po, babalik at babalik din tayo sa ating pamilya. Naway pag-isipan pong mabuti ni Carlos Yulo ang ginagawa niyang pagtalikod ngayon sa kanyang pamilya. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na padaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.